Biglang natuklasan ng dalaga na may masamang balak sa kanya ang kanyang tito. Dahil patay na ang kanyang mga magulang, kailangan niyang tumira sa bahay ng kanyang tiyuhin para hindi matupad ng kanyang tito ang layunin nito. Habang dumadalo sa kasal ng kanyang pinsan, nakilala niya ang isang binata at nagpa siya na ibigay ang sarili sa kanya. Matulog ka ng kasama ko. Pagkatapos ay inihagis ng babae ang ipinintang larawan mula sa itaas na palapag. Sa gitna mismo ng kasalan ng pinsan niya, agad na nagdulot ng maraming bulong-bulungan sa mga bisita ang larawang ito. Nasaksihan ito ng pinsan niya. Sobrang galit siya, pero nang itaas niya ang kanyang ulo, walang tao. Sa paningin ng dalaga, walang mabuting tao sa pamilya ng panganay tiyuhin. Itong sabotahe sa kasal, ito ay nakita bilang kanyang pagbubuhos. Di inaasahan, nang handa nang umalis ng tahimik ang dalaga, bigla siyang hinailan ng lalaki sa kamay. Sige, matulog na tayo. Mabilis lang, nakarating na silang dalawa sa kwarto ng hotel. Ngunit ito ang kanilang unang pagkakataon. Pareho silang nataranta, pero sa huli ay nagkaroon pa rin sila ng mainit na gabi. Pero hindi inaasahan ng lalaki na, habang naliligo siya, tahimik na umalis ang babae. Ito ay nagpaparamdam sa kanya na walang laman. Bilang pinuno ng isang imperyong madilim, ito ang unang pagkakataon na siya ay nakaramdam ng interes sa isang estranghero na hindi pa niya kilala ang pangalan. Hello. Tulungan mo akong maghanap ng tao. Nang mga oras na iyon, ang dalaga ay tinawag ng pinsan niya para tanungin. Hinala niya na ang babae ang gumawa ng painting kahapon. Ngunit ang dalaga ay nagkunwaring inosente, na sinasabi na umuwi siya ng maaga kahapon at walang alam. Siyempre, hindi naniniwala ang pinsan niya. Nang gusto niyang magpatuloy sa pagtatanong, pinigilan siya ng tiyuhin niya. Lumabas na kayong lahat. Yan manatili dito. Masama ang loob na tinitigan ni na pinsan at tiyahin si Yan. Pero wala rin silang magagawa. Isang tusong tingin ang ipinakita ng tiyuhin. Dahan-dahan siyang lumapit kay Yan. Pinag-isipan mo na ba ng mabuti? Hinding-hindi. Pagkulong ng mag-isa. Nang mga oras na iyon, biglang pumasok ang pinsan niya. Siya pala ay ang matalik na kaibigan ni Yan, si Maymay. Gustong yayain ni Maymay si Yan na mamasyal. Tinanong ni Yan sa kanyang tiyahin kung pwede siyang lumabas. Dahil si Maymay ay anak ng isang mayamang angkan. Kaya pinayagan ng tiyahin si Yan na umalis. Ngunit 2 oras lang ang pahintulot. Pero iba ang plano ni Yan. Pagkasakay niya sa sasakyan ni Maymay, diretso na siyang pupunta sa paliparan. Pagkatapos, pupunta siya sa Europa para magpatuloy sa pag-aaral. Para makalaya sa kontrol ng kanyang tiyo. Paano naman ang lola mo? Hindi ko pa siya nakikilala. Lumalabas, siya lang pala ang nagmamahal kay Yan. Pero ikinulong siya ng tiyo ni Yan. Hindi niya pinapayagan si Yan na makita siya. Kaya naman, lagi na lang masunurin si Yan. Dahil naniniwala siya, kung magiging mabait siya, makikita niya ang kanyang lola. Ngunit lumipas ang 3 taon. Hindi pa rin niya nakikita ang kanyang lola. Hindi na kinaya ni Yan. Nagpa siya siyang tumakas ng maaga. Yan, dapat mo nang ginawa yan noon pa. Nababaliw na ang mga kamag-anak ni Leo. Maliban sa iyo. Sa sandaling ito, isang marangyang motorcade ang dumaan. Labis na nagulat si Maymay. Hindi rin maintindihan ni Yan ang nangyayari. Agad na nagpakilala si Maymay sa may-ari ng mga sasakyang iyon. Anak pala siya ng isang napakamayamang angkan. Ang pinakamayamang angkan sa Shanghai. Dahil bihira kang lumabas, kaya hindi mo alam. Ang mga mayayaman sa Shanghai ay nahahati sa 2 grupo. Palagi silang magkaaway. Ang leader ng grupong ito ay ang pinuno ng mga nasa ilalim ng lupa. Sinasabi nilang napaka-brutal ng mga ginagawa niya. Siya ay tinatawag na Peteng ng Karagatan. Lahat ng mga yate sa dagat ay kanya. Peteng ng Karagatan. Parang si Yang ang apelyido niya. Yang. Ang angkan ng mga Yang sa Shanghai. Oy, Yan. Tingnan mo yung sasakyan sa gitna. Isa lang ang ganyan sa buong mundo. Dumating na. Nakita mo ba? Tara na. Yang, hindi ito ang teritoryo natin.
Paano ko siya mahahanap? Isa pa, bisita siya sa kasal ng iba. Hindi ba't magaling ka? Bakit hindi mo kaya? Yang, unang beses ko rin itong pumunta sa Beijing. Bukod pa rito, hindi ako makagagamit ng mga espesyal na pamamaraan. Ako. Teka lang. Yang Yi. Parang may taong katulad ng iyong inilarawan. Papunta siya sa paliparan. Paliparan. Balik. Basta pagkaalis ko na. Natatakot ako na maapektuhan ka. Huwag kang mag-alala, hindi ako natatakot. Magkakilala na tayo simula 12 taong gulang pa lang tayo. Nung panahong iyon, buhay pa ang mga magulang mo. Para kang isang kumikinang na bituin. Maymay, saan mo dinala si Yanyan? Wala kang pakialam. Dahil hindi namin makontak si Yanyan. Mababaliw na ang pamilya ko. Alam kong magkasama kayo. Sabihin mo na sa akin. Kung hindi, ano ang gagawin mo? Liu Ling. Hayop ka talaga. Bakit mo ako sinisigawan? Si Yanyan ay isang mabuting babae. Huwag mo siyang sirain. Hoy, Maymay. Yan. Nasa dito ka nga. Hindi ka naman pala matalino para malaman na nandito ako. Sinabi sa iyo iyon ni tatay, di ba? Alam niyang tiyak na. Pupunta ako sa sementeryo para dalawin ang mga magulang ko. Huwag ninyo akong gawing tanga. Hindi rito ang unang destinasyon ninyo. Ang alam ninyo lang ay nasa airport ako. Kaya't ipinadala ka ni tatay para hanapin ako, di ba? Isasara ang paliparan. Natunton si Maymay sa paliparan. Nasa kasama niya siguro si Yanyan. Tama. Pumunta ka na sa sementeryo. Madaming iniisip ang babae. Pag-iingat. Si Liu Yanyan. Mayroon ka pa bang mas malalang gagawin? Ang seryoso naman ito. Sa harap ng mga magulang ko, paulit-ulit mo akong sinaktan. Hindi ka ba natatakot na putulin ka ng mga magulang ko? Hindi ako natatakot mamatay. Hindi ko rin kinikilala ang babaeng iyon bilang tiyahin ko. Tama. Kahit papaano, mas maganda ang nanay ko kaysa sa nanay mo. Ang ganda ng aking ina kaya, hindi pinayagan ng iyong ama na may libing sila ng aking ama. Alam mo ba, may problema sa pag-iisip ang iyong ama. Ang traitor niya sa aking ina. Sinaktan niya ako. Hulaan mo. Ang mukha kong ito ay kamukha ng aking ina. Kung sakaling masira mo ito, ano kaya ang magiging reaksyon ng tatay mo? Wala namang alam ang nanay ko noong una. Sinisira mo ang pamilya ko. Bakit ka naman din noon kasama? Ang tagal ng galit mo. Pinilit ninyo ako. Si Kuya Linling. Nagsisinungaling si Kuya Lin. Malinaw na si Yaw Yaw ang nakabasag ng florera kanina. Yan, masamang magsinungaling. Ipagpatuloy ang pagkulong. Alam kong hindi ikaw. Pero si Yaw Yaw ay kapatid ko. Kasalanan mo yan. Kunin ang telepono niya. Dalhin ninyo siya. Pasensya na po, binibining yan. Hayop. Ginoo Yang Yi.
Ang salo-salo kagabi. Ito po ang impormasyon ng mga waitress. Ito naman po ang mga ID picture nila. Mga waitress. Tama. Base sa iyong paglalarawan ng kasuotan ng iyong mapapangasawa, iyan nga ang uniforme ng hotel na ito. Mahaba at kulay light green o pulang-pula. Hindi siya waitress. Mas maganda pa siya sa mga sikat na artista. Pinuri mo pa naman siya noon. Wala ka na bang maalala? Hindi siya isang waiter. Mas mahirap itong hanapin. Libo-libong tao ang dumalo sa party na iyon. Wala namang pangalan o edad ang taong hinahanap mo. Susuriin ko na lang ulit lahat ng bisita noon. Mas mabuting hayaan mo na lang akong mahanap kaagad. Mas mabuting hayaan mo na lang akong mahanap kaagad. Yan, naglakas loob ka palang lumabas ng palihim. Patay ka na. Narinig kong gusto mong magdiborsyo. Ang kuya ng asawa mo ay may mahigit 10 kabit. Yan, ano ang sinasabi mo? Bakit ka galit na galit? Alam mo na pala ang mga bagay na ito. Ang pamilya Lee talagang determinado na kumapit sa pamilya Shen. Kaya naman isang araw pa lang ay sawang-sawa na. Bakit daw? Ikaw, yaw. Si Yan ay lumabas na naman ng walang palem. Nilalabag na naman niya ang mga alituntunin ng pamilya. Kailangan natin siyang disiplinahin. Sino ang nanakit sa kanya? Liu Hao, naglakas loob kang saktan ng anak ko. Ako nga pala ang may matinding paghihiganti. Nanay, tingnan mo ito. Halika sa silid-aklatan. Parang ang nakaraan. Sobrang kalayaan na ang binigay ko sa iyo. Ang lola mo ay lilipat sa espesyal na silid bukas. Ano ang sinasabi mo? Matanda na siya, hindi na kaya ang stress. Kung magtatakbo ka ulit palabas ng bahay, hindi lang siya mapupunta sa espesyal na silid. Siya ang iyong ina. Nababaliw ka na ba? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. May sakit ang nanay ko. Siyempre, kailangan siyang maospital. Ay aayos ko ang buhok mo. Ganoon ba? Tapos, dadagdagan pa natin ito. Ang magandang hairpan na ito. Sige. Yan. Yan, lumapit ka. Lumapit ka sa tabi ko. Habang nabubuhay pa ako ng isang araw, lagi kitang poprotektahan. At ipagtatanggol kita, hindi ko hahayaang saktan ka ng sinuman. Yan. Yan, tulungan mo ako. Lola, bitawan mo ako. Huwag mong gagalawin ang apo ko. Lola. Yan. Tingnan mo, ang gulo-gulo na ng buhok mo. Tayo lang ang magkakapamilya.
Halika rito. Basahan mo ako ng libro. Nanay. Sinadya ni Yan na tumakas. Bakit kailangan siyang hanapin ni Papa? Noon, dahil sa pag-ibig, niloko ng bunso naming tiyuhin ang angkan. Hindi naman talaga siya dapat nakabilang sa pamilya Leo. Maghanda ka na para kay Leo Yan. Ilang magagandang damit. Pagkalaya niya sa ama mo, agad ko siyang ipapakasal sa isang lalaki. Nanay, sinira ni Yan ang pakikipag-isang dibdib ko. Bakit ka pa rin nag-aalala sa kanya? Hindi ko sinabing pumili ako ng magandang asawa para sa kanya. Basta't ang lalaking yun ay mas may kapangyarihan kaysa sa pamilya Leo. At kayang kontrolin ng iyong ama. Kahit baliw man siya o tanga. Kung si Yan ay hindi magpapakasal. Ang pamilyang ito. Tiyak na magigiba. Kahit anong paraan pa. Kailangan kong mahanap si Yan. Nanay. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ayos lang po. Si Yan ay malaki na ngayon. Hindi na dapat siyang pigilin pa. Tama, ito ay. Huwag mong malaman ng tatay mo at ni Yan. Pagkatapos ng ilang araw, pupunta ako sa Beijing para sa isang party. Maraming uri ng tao roon. Dadalhin ko siya roon sa oras na iyon. Sigurado ka ba? Nandoon nga siya, di ba? Ang pribadong party ngayong araw ay isang pagtitipon ng mga mayayamang angkan. Tiyak na naroon siya. Sana nga. Yang Yi, sigarilyo. Siya nga iyon.